Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dominic. Gusto ko lamang ibahagi po ang aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Isang umaga, mahimbing akong natutulog nang biglang tumunog ang aking Nokia cellphone. Naka-full volume ito kaya naman naistorbo ang aking masarap na tulog. Napakamot-kamot ako sa aking ulo dahil nabitin ako sa tulog. Kaagad ko namang kinuha ito nang iminulat ko ang aking mga mata. Paminsan-minsan ay napipikit pa ako dahil inaantok pa talaga ako. Ngunit pinipilit kong labanan ang aking antok. Mayroon kasing tumawag at iyon ay si Carlo, ang matalik kong kaibigan. Wala naman sana akong balak na sagutin ang kanyang tawag pero naisip ko na baka importanteng bagay ang sasabihin niya. Kaya ayun nga, Kuya Bari, pinindot ko ang answer button saka sinagot ang kanyang tawag. Hello Carlo, bakit ka napatawag? Tanong ko sa kanya. Ay Dominic, magandang umaga sa'yo. Gusto ko sanang imbitahan ka para sa kasal ng ate ko bukas . Punta ka rito para naman makapag-bonding din tayo. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita. Ano, libre ka ba bukas? Sabi naman ni Carlo sa akin. Bukas? Oo, tama. Free naman ako bukas. Day off nga pala. Day off namin kaya wala kaming trabaho. O nga pala, mabuti naman at ikakasal na si Ate Kathleen mo. Sagot ko naman kay Carlo. Ay naku, oo nga . Akala ko tatandang dalaga si ate . Pero nagkamali pala ako. Wika naman ni Carlo sa kabilang linya. Sabay kaming nagtawanan. Kahit papaano po ay naibsan ang aking pagkaantok. 20 years old na nga po pala si Carlo at pareho kaming dalawa. Bali childhood best friend ko po siya at palagi kaming magkasama dati. Ngunit nagkalayo lang kami dahil lumipat sila ng bahay. Malayo-layo na sila sa aming bahay kaya naman ay hindi na kami nagkikita. O ano na Dominic, pupunta ka ba rito bukas? Isama mo na rin yung nobya mo. Wika ni Carlo. Nag-isip-isip muna ako ng ilang segundo kung ano nga bang magiging desisyon ko. Mga ilang oras ba ang biyahe papunta dyan sa lugar nyo? Naku, malayo siguro yung bahay ninyo. Sagot ko naman kay Carlo. Medyo. Siguro mga 4 na oras ang biyahe mo. Sige na, mabilis lang naman yun. Basta wala lang masyadong traffic. Sagot ni Carlo sa akin. Sa totoo lang Kuya Bari, wala talaga sana akong balak na pumunta dahil hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila. Ngunit napilitan akong pumayag dahil pinilit ako ni Carlo. O sige, basta aasahan ko ang pagpunta mo rito ha. Sabi pa ni Carlo bago niya pinatay ang kanyang tawag. Binigay niya rin sa akin ang kanyang address. Pagkatapos tumawag ni Carlo ay bumangon na ako sa aking kama. Inayos ko ang aking higaan at saka lumabas. Lumipas ang ilang oras ay dumating ang aking nobya. Itago na lang natin Kuya Bari siya sa pangalang Almira. Mag-isa lamang kasi ako sa aking boarding house kaya naman dinadalaw ako minsan nitong si Almira. Malapit lang naman kasi sa kanilang bahay ang aking boarding house Kuya Bari. Pareho kaming may trabaho na. At masasabi kong maswerte talaga ako kay Almira dahil bukod po sa pagiging mabait, isa rin siyang responsableng babae at marunong dumiskarte sa buhay. Ipinangako ko talaga sa sarili ko Kuya Bari na hinding-hindi ko na pakakawalan pa itong si Almira sapagkat batid kong madalang lamang sa mundo ang mga babaeng katulad niya. Oo nga pala. Nabanggit ko rin po pala sa kanya Kuya Bari ang tungkol sa imbitasyon sa akin ni Carlo. Ano? Pupunta ka sa kasal ng ate niya bukas? Gulat na sambit ni Almira
sa tonong patanong. Oo inimbitahan niya kasi ako eh. Tsaka aasahan niya raw ang pagpunta ko roon bukas. At saka gusto kita sanang isama doon, babe. Sabi ko naman kay Almira. Kitang-kita ko kung papaano kumunot ang noo ng aking nobya. Halata sa kanyang ekspresyon na ayaw niyang pumunta ako kina Carlo. Pati ba naman ako isasama mo? Naku naman, Dominic. Ang layo-layo ng lugar nila Carlo. Hindi natin alam ang mga pasikot-sikot doon. Wika naman ni Almira. Napakamot pa nga siya ng kanyang ulo. Ayaw ko mang magpunta babe pero pinipilit niya kasi ako. Ako, kapag hindi ako pumunta, baka naman magtampo pa sa akin yung lokong yun. Sagot ko naman sa aking nobya. Nag-isip-isip muna siya ng ilang minuto bago ito nagsalita. Ay naku, ikaw talaga. Sige na nga. Sasamahan na lang kita. Ayoko kasing pumunta ka roon ng mag-isa. Naku, baka makakita ka pa roon ng mga chicks ha. Abay masasapak talaga kita. Sabi sa akin ni Almira. Naku Kuya Bari, ganun talaga siya. Nakasanayan niya na ang asarin ako sa mga chicks. Wala naman akong balak na ipagpalit siya, pero palagi niya rin akong inaasar sa ibang babae. Ayaw niya kasing may mga umaaligid-aligid sa akin. At ayun nga Kuya Bari, sobrang tuwa ko talaga dahil pumayag itong si Almira na pumunta kami sa kasal ng ate ni Carlo. Laking pasasalamat ko na rin sapagkat sasamahan ako ng aking nobya. So, kailan tayo aalis? Tanong ni Almira habang nagkakape kaming dalawa. Bahala ko sana mamayang hapon na tayo umalis. Mas okay na yung nando na tayo sa kanila bukas kaysa naman sa magbabiyahe pa lang tayo. Malayo pa naman ang lugar nila. Sagot ko at sumang-ayon naman sa akin si Almira. Kung kaya't pagkatapos naming magkape ay agad naming inihanda ang aming mga dadalhin. Bumili na rin kami ng regalo para sa atin ni Carlo. Hay salamat, mabuti na lamang at supportive ang nobya ko Kuya Bari. Siya na nga ang pumili kung ano ang dapat iregalo. Sinamahan niya rin ako sa pagbili. Noong sumapit po ang 3:00 ng hapon, inilagay na namin sa loob ng aking kotse ang lahat ng aming mga dadalhin. Nakabihis na rin kami at ready to go na nga Kuya Bari. Nagpicture pa nga kaming dalawa sa tapat ng aking kotse. Mahilig kasing manguha ng litrato itong si Almira, lalo na kapag pumupunta kami sa mga magagandang tanawin. O tara na mahal, para hindi tayo masyadong gabihin sa ating biyahe. Sabi ni Almira habang nasa kalagitnaan kami ng picture taking. Magkatabi kami ni Almira sa front seat at hindi nga nagtagal ay pinaharurot ko na ang aking sasakyan. Maingat akong nagmamaneho habang masayang nagkukwento naman si Almira. Mahilig din kasi siyang magkwento tungkol sa mga kaganapan niya sa buhay at maging sa mga napanood niyang movies. Tuwang-tuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niyang katatawanan. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho at hindi ko naramdaman ang pagod dahil katabi ko ang babaeng mahal ko. Naaamoy ko pa nga ang kanyang mabangong buhok na nililipad ng hangin. Mahigit 2 oras na ang aming binabiyahe at sa mga oras na iyon ay marami na kaming tawanan at halakakan dahil sa mga kwento ni Almira. Babe, meron akong sasabihin sa'yo. Kapag ka nawala ako ingatan mo palagi ang sarili mo ha. Biglang wika ni Almira sa kalagitnaan ng aming biyahe. Sumandal pa nga siya sa aking balikat. Nabigla naman ako dahil sa mga salitang kanyang tinuran. Napabuntong hininga ako at saka nagsalita. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung pinagsasabi mo babe? Huwag ka namang ganyan. Naku kahit biro ayoko ng ganyan. Wika ko naman sa kanya. Hindi maitago ng aking mga mata ang katotohanang
nalungkot ako sa kanyang sinabi. Sorry na babe. Naku, sadyang advance lang talaga ako. Kasi kapag wala na ako, hindi ko na yan masasabi sa'yo. Hindi rin naman kasi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Malay natin, hindi na tayo magising bukas. Dagdag pang turan ni Almira. Mas lalo lang akong nakaramdam ng lungkot, Kuya Bari. Ayoko kasi ng mga ganoong topiko. Babe naman, huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa mga ganyang bagay. Wika ko kay Almira. Tumingin siya sa aking mga mata at saka niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko sa kanyang yakap ang tunay na pagmamahal. Ay, mahal na mahal kita, Dominic. Sambit niya sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa tinuran ng aking nobya. Mahigit 3 taon na kaming magkasintahan pero kinikilig pa rin ako sa tuwing sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Almira, mahal na mahal din kita. Tugon ko at mas lalong humigpit ang kanyang mga yakap. Hindi nagtagal ay kumalas din siya sa pagkakayakap. Nagugutom na raw siya kasi, kaya naman ay kinuha niya ang lalagyan ng aming pagkain at saka kumuha siya ng hamburger. Masaya naming pinagsaluhan ang masarap na pagkaing iyon. Maya-maya'y sinulyapan ko ang aking rilong pambisig at napagtanto kong mahigit 3 oras na pala kaming nagbabiyahe. Malayo-layo na rin pala ang aming narating. Unti-unti nang nilamon ng dilim ang buong paligid, kaya naman ay medyo binilisan ko na ang aking pagmamaneho para mabilis din kaming makarating doon. Mahirap kasing magbiyahe nang hindi mo kabisado ang daang iyong binabagtas. Habang patuloy sa pagtakbo ang aming sasakyan, napadpad kami sa isang daan na kung saan ay wala man lang kabahay-bahay. Pawang mga malalaking punong kahoy lamang ang makikita sa paligid. Wala ring mga poste ng ilaw sa daang iyon. Naku po babe, anong lugar na kaya ito? Tanong sa akin ni Almira. Napansin niya rin kasi na parang may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Hindi ko kasi kabisado ang lugar na ito. Sagot ko naman kay Almira. Nagpalinga-linga lang kami sa paligid. Nagbabakasakali kaming makahanap kami ng mga bahay. Ngunit wala talaga kaming makita, Kuya Bari. Napansin din namin na mayroong isang motorsiklo ang nakasunod sa amin. Nagpatuloy lamang ako sa pagmamaneho ko at bigla kong inihinto ang kotse nang makita namin ang 2 matanda na nakahiga sa gitna ng kalsada. Ay, ano kaya nangyari sa 2 matandang yan? Bakit nasa gitna sila ng kalsada? Tanong sa akin ni Almira habang titig na titig siya sa katawan ng matandang babae at matandang lalaki. Hindi ko alam. Baka nasagasaan ang mga yan ah. Sagot ko naman. Naku, tulungan kaya natin sila. Kawawa naman ang matatanda o tingnan mo. Wika sa akin ni Almira. Ipinarada namin ang kotse sa gilid ng kalsada at dahan-dahan kaming lumabas. Tanging ilaw lamang ng aming sasakyan ang nagsilbing liwanag noong mga oras na iyon. Humakbang kami ni Almira patungo sa kinaroroonan ng matandang babae at matandang lalaki. Nakahiga ang mga ito sa gitna ng kalsada at hindi namin alam kung anong nangyari sa kanila. Likas kasi sa amin, Kuya Bari, kaming magkasintahan ang pagiging matulungin at maawain. Kaya naman ay napagpasyahan naming lapitan ang 2 matanda upang sana'y tulungan sila. Lolo, Lola, ano po ba ang nangyari sa inyo? Tanong ni Almira habang dahan-dahan niyang niyuyugyug ang balikat ng 2 matanda. Magkatabi ang mga ito habang nakahimlay.
Labis kaming nag-alala sa kalagayan ng dalawang matanda. Ngunit nagulat kami nang biglang sumigaw ang driver ng motorsiklong nakasunod sa amin kanina. "Umalis kayo riyan! Mga aswang sila!" Sobrang lakas ng sigaw ng driver at puno ng pag-alala ang tono ng kanyang boses. Dahil sa itinuran niya ay napaatras kami ni Almira. Tiningnan namin ang dumaang motorsiklo at nakita naming nasa malayo na ito. Bigla naman kaming kinilabutan nang maalala namin ang sigaw nito. "Naku babe, totoo kaya yung sinasabi ng driver?" Tanong ni Almira habang nakahawak na siya sa aking kamay. Nakapagtataka Kuya Bari dahil wala namang sugat ang dalawang matanda. Damang-dama ko ang panginginig ng kamay ni Almira. Hindi ko nagawang sagutin ang kanyang tanong sapagkat nakapokus po ako sa dalawang matanda. "Dominic, halika na! Kailangan na nating umalis sa lugar na ito." Nanginginig na sambit ni Almira sa akin. Akmang tatakbo na sana kami nang biglang bumangon ang dalawang matanda at binato kami ng kanilang mga tungkod. Napakalakas ng kanilang pagbato at tumama ito sa aming likod na naging dahilan sa pagkatumba namin ni Almira. Napahawak pa nga kami sa aming likod dahil sobrang sakit nun. Pinilit namin kaagad na bumangon ngunit hindi namin kinaya. Kung kaya't gumapang na lamang kami patungo sa aming sasakyan. Ngunit napakabagal ng aming pag-usad kaya naman ay naabutan kami ng dalawang matanda. Tumambad sa aming paningin ang pangit na mga mukha ng dalawang matandang iyon. Kitang-kita naming kulubot ang kanilang mga balat, mahahaba ang kanilang mga kuko at maging ang kanilang mga pangil. Magulo ang mahabang buhok ng matandang babae. Nakakatakot talaga ang kanilang mga tingin. Kuya Bari, para bang gustong-gusto na nila kaming sunggaban. Nagsisigaw si Almira. Baka sa tono ng aking nobya ang labis na takot. Hindi nagtagal ay nakaharap na sa amin ang mga aswang kaya napahinto kami sa paggapang namin. Hinarangan nila kami para hindi kami makapagpatuloy. Parang mababaliw na si Almira dahil sa sobrang takot, Kuya Bari. Nagsusumigaw kami, ngunit wala namang kabahay-bahay sa lugar na iyon. Nananalangin na lang kami at nagbabakasakaling may dumaan na sasakyan at makapanghingi kami ng saklolo doon. Ngunit ni isang sasakyan ay wala man lang dumadaan. "Dominic, natatakot na ako! Natatakot na ako!" Naiiyak na sambit ni Almira sa akin. Tinakpan na niya ang kanyang mga mata dahil natatakot siya sa mukha ng dalawang aswang. Nangilid ang mga luha mula sa aking mga mata habang harap-harapan kong nakikita ang mga luhang pumapatak sa mata ni Almira. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong umiiyak siya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit, ang klase ng yakap na parang iyon na ang huli. "Almira, magpakatatag ka. Makakatakas din tayo dito." Bulong ko sa kanya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa upang sana'y tumawag sa aking mga kakilala at humingi ng tulong. Ngunit nang nakita ng dalawang matanda ang aking hawak-hawak, mabilis itong inagaw ng matandang babae at itinapon sa kakahuyan. Kasunod nun ay hinampas ako ng matandang lalaki gamit ang tungkod nito. 3 beses nito akong pinaghahampas na tumama sa kung saang-saang parte ng aking katawan, Kuya Bari. Sa sobrang lakas ng paghampas niya ay napasigaw na lamang ako. Pagkatapos akong hampasin ng matandang lalaki, si Almira naman ang hinampas ng matandang aswang. Unang hampas pa lang ay napasigaw kaagad si Almira.
Maawa naman kayo sa nobya ko. Ako na lang ang hampasin niyo. Pagmamakaawa ko sa kanila, ngunit hindi nagpaawat ang matandang babae. Nagmistulang bingi ito na parang wala siyang naririnig. Walang awa niyang pinaghahampas si Almira. Kagaya sa akin ay 3 hampas din ang natamo ni Almira. Mas lalo akong naiyak dahil batid kong sobrang sakit ang nararamdaman ng babaeng mahal ko. Gustuhin ko mang lumaban at ipagtanggol si Almira, ngunit hindi ko nagawa na dahil maging ako ay nahihirapan na din. Lumipas lamang ang ilang segundo, nahimatay si Almira. Marahil iyon ay dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Almira! Almira! Kumising ka! Niyuyugyug ko ang kanyang balikat upang magising siya. Gustong-gusto ko nang buhatin ang aking nobya palayo sa lugar na iyon, ngunit wala na talaga kaming takas. Napapikit na lamang ako habang pilit kong iniinda ang sakit ng aking katawan. Maya-maya ay bigla akong hinila ng matandang lalaki. Inilayo niya ako kay Almira. Kinuha nito ang malaking baging at pati na rin ang malaking sako. Biglang itinali nito ang baging sa aking kamay at pati na rin sa aking mga paa. Maawa kayo! Patakasin niyo na po kami! Pagmamakaawa ko sa kanila, ngunit hindi man lang nagsalita ang 2 matanda. Nagtulong-tulong silang 2 sa paggapo sa akin, kaya naman ay wala na akong kawala. Sa tingin ko po ay mag-asawa ang 2 iyon. Pagkatapos nilang igapos ang aking mga kamay at paa, si Almira naman ang ginapos nila. Hindi pa rin siya nagigising, kaya naman ay napahagulgol na ako habang pinagmamasdan ang kaawa-awang mukha ni Almira. Maya-maya'y kinuha ng matandang babae ang isang malaking sako at saka inilagay nila sa loob ng sako si Almira. Kitang-kita ng aking 2 mata kung papaano nila ipinasok sa loob ng sako ang walang kalaban-labang katawan ng babaeng mahal ko. Nagmamakaawa ako sa kanila, ngunit hindi man lang nila ako pinakinggan. Tuwang-tuwa pa nga ang 2 matandang aswang sa kanilang ginagawa. Napahagulgol na ako. Sinisisi ko ang aking sarili noong mga sandaling iyon. Patid kong kasalanan ko kasi ang lahat. Kung hindi ko isinama si Almira, hindi na sana siya napahamak pa. Ngunit kahit habang buhay man akong magsisi, alam kong hindi ko na maibabalik pa ang mga mali kong desisyon. Pagkatapos nilang ipasok si Almira sa loob ng sako, ay kumuha naman sila ng isa pang sako na nasa gilid lang ng kalsada. Doon ko napag-isip-isip na siguro ay sinasadya nilang magdala ng tig-iisang sako sa tuwing mambibiktima sila. Taktika lamang pala nila ang magkunwaring nabangga o na aksidente para kaawaan sila. At kapag mayroon ng lumapit sa kanila, ay kaagad na nilang bibiktimahin iyon. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Ipinasok nila ako sa loob ng sako. Hindi na ako nakapalagpa sapagkat parehong nakagapos ang aking kamay at paa. Tanging paghagulgol na lamang ang aking nagawa. Si Almira ang iniisip ko habang nasa loob ako ng sako. Ayos lang sa akin kahit ilang beses nila akong saktan, wag lamang si Almira. Kahinaan ko talaga ang makitang nahihirapan si Almira. Matapos nila kaming ilagay sa loob ng sako, ay hinila na nila ang mga sako. May mga kain na naman tayo, wika ng matandang babaeng aswang at saka humalakhak pa ito. Base sa direksyong pinanggagalingan ng boses ng matandang babae,
ay napag-alaman ko na ang lalaking aswang ang siyang humihila sa sakong kinalalagyan ko at ang babaeng aswang naman ang humihila sa sakong kinalalagyan naman ni Almira. Ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking katawan sa tuwing may nadadaanan kaming lubak-lubak na daan. Bukas ng gabi ay babalik ulit tayo doon sa kalsada upang mambiktima na naman, sabi ng matandang lalaki sa matandang babae. Nagtawanan pa nga silang dalawa. Dinaig pa nila ang nanalo sa loto dahil sa sobrang saya nila. Masayang-masayang nag-uusap ang dalawa habang tuloy pa rin ang paghila sa sako. Wala akong kaide-ideya kung nasaan na kami dahil wala akong makita mula sa loob ng sako. Sa tantya ko ay mahigit 1 oras ang iginugol nila sa paglalakad hanggang sa naramdaman ko na huminto sila. Kaagad nila kaming hinila mula sa loob ng sako. Nang makalabas na kami sa sako ay bumungad sa aking paningin ang isang bahay. Inisip ko na baka iyon ang kanilang bahay. Sa labas ng bahay kubo ay mayroong malapad na mesa at gasera na siyang nagsilbing liwanag. Halos masuka pa nga ako, Kuya Bari, nang makita ko ang nasa ibabaw ng mesa. Mga ulo ng mga tao. Bigla akong kinilabutan at biglang natakot ako na baka mapugutan din kami ng aming mga ulo. Nanginginig ang aking buong katawan at nanindig ang aking mga balahibo. Iniisip ko na iyon na talaga ang aming katapusan. Nilingon ko si Almira. Nakalupasay ito sa lupa at hindi pa rin nagkakamalay. Natatakot na ako sa posibleng mangyari sa amin lalo na't wala kaming kalaban-laban na. Binuhat nila kami patungo sa loob ng kubo at saka iniwan. Nagpaapoy sila at nagpakulo ng tubig sa isang malaking kawa. Habang lumilipas ang mga oras ay lalo akong kinikilabutan. Tiningnan ko ang aking nobya at dahan-dahang sinisipa upang magising siya. Almira, Almira, kumising ka. Wika ko sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nagkakamalay at hindi nagigising. Sinubukan kong ngat-ngatin ang baging na nakagapos sa aking mga kamay, ngunit biglang dumating ang matandang lalaking aswang. Binuhat nito si Almira patungo sa labas. Nanlaki ang aking mga mata at napasigaw na lamang ako nang makita kong pinugutan ng matandang lalaking aswang si Almira. Inilagay pa nito sa ibabaw ng mesa ang pugot na ulo ng aking kaawa-awang nobya. Parang pinagsasaksak ang aking puso dahil sa sobrang sakit, Kuya Bari. Mga demonyo kayo! Sigaw ko sa kanila. Tumayo ang matandang babaeng aswang at saka tumungo sa aking kinaroroonan. Tumahimik ka dahil ikaw naman ang isusunod namin mamaya. Sambit ng babaeng aswang at saka bumalik na siya sa labas. Wala na akong nagawa pa kung hindi napahagulgol na lamang ako habang masaya nilang pinagsasaluhan ang preskong dugo ni Almira. Habang nag-e-enjoy silang dalawa ay patuloy pa rin akong nagbabalak na tumakas. Pilit kong kinakalag ang mga baging na nakagapo sa akin. Tahimik lang ako ngunit gigil nang hinangat-ngat ko ang baging. Laking gulat ko na lamang dahil nagawang putulin ng aking ngipin ang mga baging. Noong maalis ko yun ay dali-dali kong inalis ang mga baging na nakagapo sa aking mga paa at dahan-dahan akong gumapang. Mabuti na lamang at nakakita ako ng pintuan sa bandang likuran. Kahit hilong-hilo ako at masakit pa rin ang katawan ko,
ay gumapang lamang ako ng gumapang. Nangingilit ang mga luha sa aking mga mata habang gumagapang ako palayo at rinig na rinig ko ang kanilang mga halakhak habang pinagsasaluhan pa rin nila ang katawan ni Almira. Lumingon ako saglit at saka napabulong na lamang. Almira, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Pagkatapos nun ay nagpatuloy ako sa paggapang. Binilisan ko ang aking pagkilos hanggang sa nakarating ako sa mga liblib na kakahuyan. Gapang lang ako ng gapang. Wala akong pakialam kung masugatan ako sa mga bato na bumabaon sa aking braso at tuhod. Pilit kong ikinubli ang aking sarili doon sa kakahuyan. Nagtago lang ako na nagtago at ipinilit kong ikubli ang aking sarili sa makakapal na halaman. Tanging panalangin na lamang ang huli kong sandata. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil hindi ko nailigtas ang aking kasintahan. Inialay ko na ang lahat sa Kanya at ipinagkatiwala ko na ang aking kaligtasan sa ating Puong May Kapal. Dasal lang ako ng dasal hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na lang ako. Laking pasasalamat ko dahil hindi ako nahanap ng mag-asawang aswang hanggang sa sumapit na ang umaga. Noong tiyak kong matarik na ang araw, ay dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Hilong-hilo at napakasakit pa rin ng aking pangangatawan. Minaigi ko, Kuya Bari, na hanapin ang daan patungo sa kalsada at mabuti na lamang ay natuntun ko rin kaagad ang tamang daan. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aking kotse at naluluhang nagmamaneho pauwi sa bahay. Iyak ako ng iyak habang bumabiyahe. Hanggang sa naalala ko na lamang ang mga huling katagang binitiwan sa akin ni Almira. Babe, kapag ka nawala ako ingatan mo palagi ang sarili mo. Habang umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga salitang iyon, ay hindi ko talaga mapigilan ang humagulgol ng napakalakas, Kuya Bari. Pinagsisisihan ko ang lahat ng pangyayari. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon ko dahil nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Kuya Bari, 2 dekada na ang nakaraan mula nang nangyari iyon. Ngunit sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng pangyayari. Hindi na ako nakapag-asawa sapagkat si Almira lamang ang aking una't huling pag-ibig. Miss na miss ko na talaga siya. Ngunit tanging alaala na lamang ang lahat. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aming kwento ni Almira. Sana po'y maisadula niyo rin po ito sa inyong channel. Maraming salamat in advance and more power po sa inyong channel. Maraming salamat sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Dominic. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.